Sinabi ko rin naman kahapon sa usapan namin, yung mga alaga ni Daddy Frankie, sana may kumupunta sa kanila, may nagpakain na. Tapos yun na lang mga tao dyan na nawawala sa patinuan sa lansangan, yun na lang sana. Totoo. Binigay yun ng aid. Mm. Matentaw ka. Pinicture kayo si Kuya ko. Nakasawag may hawak ng sa. Pagdating ko dun sa loob, sabi ng pinaka-umataas, kasi may 10,000 lang magkasaka. Hindi yung pambili-bili ng buto. Sabi ko, hindi po ako nakasagot. Natamindi ako para akong napahiya. Nasa palpal ako na. Pero sir, huwag mo naman ang isipin na ini-interest ko yung pera ng kapatid ko. Masakit din sa loob ko na ganyan. Mahal ko yung kapatid ko. Ito lang kasi sa loob ko yung nangyari kahapon. Parang ini-interest ko naman na yung pera ng kapatid. Alam ko naman kung magsikap ng sarili kong pagod, yung pinagtuluan ng pawis ko. Ano na lang, Daddy Frankie. Ang sinabi ko dun sa DSWD kahapon, ang usapan namin ng pamilya namin sa kasi Daddy Frankie, hanggang sa kunting panahon na lang, hanggang sa tuluyang gumaling yung kapatid namin at mapagawan siya ng sariling bahay. Pagkatid niya sa amin, kapamilya namin yan, kapatid namin, pagdating sa amin, ang tabayanan na namin. Kasalanan din namin, naging makasarili kami kung bakit nagaganyan yung kapatid namin. Parang napabayaan. Yes, naipaliwanag mo naman na yan at Nanay Ansing, naunawaan kita dyan. Umeksena lang naman kasi ang DSWD. Ha? Umeksena lang naman kasi ang DSWD. Parang inaakuran nila yung pangyayari. Kanya naman kasi ang usapan natin. Yes. Tsaka, di ba, nag-uusap naman tayo. Kaya nga tignan mo, first layout pa lang, ipinasyal ko si Kuya Oliver para makita rin niya yung layout ng bahay niya. Di ba? Yun mga kababayan, kasi baka akala po ninyo is parang binablog lang, kinokontent lang natin itong mga beneficiary natin. Hindi po. Bago dumating talaga sa bahay ko yan, talagang naipag-usap ako from the very beginning. Kausap ko si Kuya JJ, Kuya Ate Ansing. Kung sino lang yung kapatid ni Kuya Oliver na gustong humarap, sila lang po. Sinasabi ko naman lagi sa kanila na karapatan po nila kung ayaw nila magpakamera. Pero lahat po ng inilalabas po is usapan namin ng mga kamag-anak yan. At saka alam naman nila mga kababayan kung paano yung totoong pagtulong na ginagawa natin. Dahil masaya po ako na nakakatulong tayo sa ating mga kapatid, mga kababayan. At saka yun lang yung sinasabi ko, masakit sa damdamin na nawala sila pero wala akong magagawa. Pero sana lang yung pagtulong na ginagawa or yung sinabi nila na iingatan nila is ingatan sana nila yung mga nakuha, lalong-lalo na kay Tatay Calix. Kumusta na kaya siya mga kababayan, no? Sinabi ko rin naman kahapon sa usapan namin, yung mga alaga ni Daddy Frankie, sana may kumupunta sa kanila, may nagpakain na. Tapos yun na lang mga tao dyan na nawawala sa patinuan sa lansangan, yun na lang sana. Totoo. Ang dami dyan sa kalsadang nakakalat lang dyan. Bakit hindi yung mga kunin nila? Tapos kung sino pa yung matitino na napagaling nila. Yun pa yung talagang nanggigigil talaga ako kahapon. Sa totoo lang, sa mga hindi nakakaalam mga kababayan, gaya ng sinabi ko, wala akong sama na loob sa DSWD, Sir Rex Gatchalian, shout out po. Sana marinig mo po ito. Sana mapakinggan nyo rin yung hinaing ng pamilyang ito. Ako po yung nananawagan kay Sir Rex Gatchalian. Sir, mawalang galang na po. Ganon din po kay Sir Rapi Tulfo. No, alam ko, usapin na po itong nangyayari between Daddy Frankie and DSWD. Honestly, ayaw ko pong ilabas na sana ito, aayusin sana namin, gaya ng usapan namin ni Ma'am, na nag-uusap kami, DSWD and Daddy Frankie, na hindi na masyado. Pero alam din kasi ng mga netizen, mga tagapanood ng Daddy Frankie, na hindi natin sila mapigil. Pero hindi na sana ako magre-reach out kay Sir Rex Gatchalian, kay Senator Rapi Tulfo, regarding sa nangyaring ito. Pero ang papakiusap ko lang po, gusto lang pong maliwanagan ni ate tsaka ni Nanay Ansing na yung binigay daw na 10,000
sa Region 1 ng Dagupan, pinapirma, pinicturan, pinatanmark si Kuya Oliver, bakit nung pagdating dito sa Paniki, DSWD ng Paniki, is binawi daw. At Nanay Ansing, sana hindi natin gawa itong kwento na to. Totoo po ba yan? Kasi mananawagan talaga ako kay Sir Rapi Tulfo. Pinaiwan nga po yung 10,000, baka nga naman daw magastos ko, Daddy Frankie. Nanaya din akong hawakan yung hindi ko pera. Opo. Tapos mga kababayan, ito pa yung nakakalungkot. Kasi nga po, nung iniwan ko si Kuya Oliver dito, nagbigay pa ako ng allowance. Kasi lagi naman sinasabi ni Nanay Ansing na rolling store lang naman ang pinagkakakitaan ng kanyang asawa. Kita naman natin na sa hirap ng buhay ngayon. Parang sabihin natin na yung kinikita nila araw-araw is sakto lang din sa pangkain nila. Kaya nung iniwan ko si Kuya Oliver, nagbigay din ako ng allowance ni Kuya Oliver ng 5,000. Pero kahit binigyan ko ng 5,000, eto, binabalik-balikan. Kasi nga po, gagawa kami ng bahay. Pero, mga sir, mga ma'am, sa mga kapanood nito, bakit kung sino yung mahirap, sila pa yung lalong napapahirap? Napakaliit na company namin, napakaliit po na pera, 10,000. Tapos yung 5,000 na binigay ko kay Ate Ansing, nabawasan pa pan-diesel. Hindi naman po yung Daddy Frankie. Ako po yung nagkusa na magbigay. Oh, nagkusa. Pero sana naman, di ba, sa hirap ng buhay. Oo, dahil alam naman nila may Kasalanan si kapatid Kapitan na doon. Okay. Hindi naman si Kapitan nandun. Okay. Yes, Hindi dapat ba? hindi dapat ang kwan doon. Dapat sila yung may kumuha sa inyo eh. Sinabi ko nga po sa kanya kahapon, dapat hindi ka na nagbigay kasi sila yung kumuha sa inyo eh. Either na sana kami yung kumuha na kami na ngailangan nung kwan doon, sasakyan doon. Kami magbibigat, magpapagasolina. Sila yung kumuha sa inyo eh. Sinabi ko lang naman din yung 5,000 na binigay mo para maliwanag kasi baka akala ng lahat na ako yung sa akin na pupunta yung binigay. Kanino mo sinabi? Sa kanila, yung mga kumuha sa'yo? Wala, Ate Ansing, yung pera ibinibigay ko sa'yo, wala nang rason para ipaliwanag mo pa dahil sa akin galing yun, sarili kong pera yun. Tulong ko yun kay Kuya Oliver at saka sa inyo po. No? Huwag kang mag-alala. Ito wala nang magiging kaso kasi wala silang alam mga kababayan, hindi po nila alam kung ano talaga. Sorry po. Ito panawagan lang. Gusto lang malinawan, matanong talaga kung bakit yung pinapirma kay Nanay Ansing at pinatanmark kay Kuya Oliver is pagdating dito sa DSWD, binawi. Di ba? Nakakawat. Ayon sa kanya, napapahiya pa siya. Medyo napahiya lang po. Napahiya po ako kasi sabi ko Pinaka-head. Sabi po niya, ako nang magtatago, sabi po niya. Huwag yung pambili ng motor, sabi po niya. Sabi, ang exact sabi niya, asan na yung 10,000? Ako na magtatago, sabi niya. Oh. Asan na yung 10,000? Bigay mo sa akin yung 10,000 at ako magtatago, hindi yung motor-motor na yan. Check. Diba? Yung ganong sasabihin pa na parang ako pa mapapahiya sa mga sinasabi. Sabi ko na lang sa isip ko, parang ini-interest ko na 10,000. Siguro nga nanonood nga sila dahil yun yung napapanood nila. Tapos ang alam nila, ginagastos mo yung pera na binibigay ng... Alam nyo mga kababayan, mga kabarangay, kung bakit ganito lang po ako. Kasi sa totoo lang sinasabi ng mga tagapanood natin, Daddy Frankie, huwag mong konsentihin si Nanay Ansing. Mga kababayan, mga kabarangay, kung kayo po pumunta dito sa sitwasyon, kalagayan ng pamilyang ito, makikita nyo kung gaano kahirap. Sabi nga niya, yung bahay niya, bahay ng magulang nila, napagawa po niya ito paunti-unti nung kalakasan nagtatrabaho pa siya. Pero makikita nyo naman yung pulidong gawa or makikita natin sa bahay pa lang kung talagang may pera o wala. Sa kagustuhan din ng pamilyang ito na makatulog sa bahay na maayos. Pero nung nadatnan ko sila, butas-butas yung yero. Alam kong sobrang hirap na pinagdadaanan din nila. Kaya kahit na anong nababasa ko, ako ang namamagitan dahil ramdam ko yung hirap. Pagmamahal. Saka hindi na, sabihan ko din yung asawa ko, Daddy Frankie. Huwag tayong umasa kay Daddy Frankie. Tumutulong siya pero huwag din natin iasa sa kanya yung kabuhayan natin. Huwag tayong maging,
umasa sa kanya. Dapat matuto pa rin tayo magkano sa Mm. sarili natin. Ayusin yung sarili natin. Pero ngayon po ako naawa kay Nanay Ansing mga kababayan nung sinabi ni ate na binigyan tapos binawi. So, sana po mga kababayan, i-comment nyo po dyan para maliwanagan kami, magkaroon kami ng idea kasi hindi talaga rin nila alam. Itinatanong nila sa akin kung bakit ganun ang nangyari sa 10,000. No? Na instead na ipambili mo ng pagkain ni Kuya Oliver, yung gamot, pero bakit pupunta ka pa doon? Hindi, yung pagpunta mo pa doon, pamasahe pa. Yung sinabi po, pag kailangan kong pambiling gamot, Pupunta lang daw doon. sasabi daw po ako sa kanila. O ano sinabi mo? Ano, Umuo ka na lang. kasi ayaw ko din naman kung hawakan yung pera kasi ako din po sa pag may pera, hindi ko po maiwasan gumastos. Mm. Pero naiya din naman po ako sa sarili ko pag hindi ko pinaghirapan. Mm. Kung Hindi, gagawin ako para pero sa mga anak ko. sa tingin ko kasi kung pinapirma kayo, kasi nga po, si Kuya Oliver is may problema. Kaya nga tinutulungan siya ng ating gobyerno. Tinutulungan siya ng DSWD ng ating gobyerno. So, huwag tayong mahiya kasi karapatan po ng pamilya ninyo yon. Kasi yung perang ibinigay, mga ganyan, galing din sa pondo ng ating bayan. Kaya may karapatan ka bilang mamamayang Pilipino. Di ba? Kaya huwag tayong mahiya. Ang problema lang, yun lang po mga kababayan. Kaya, Sir Senator Rapi Tulfo, gusto lang namin malinawan ito, tsaka kay Sir Rex Gatchalian. Tsaka dito rin, mananawagan din tayo dito sa DSWD Paniki. No? Pero gaya namin sinabi, after ng usapan na to, tatawag din po ako. Pero okay, sige. Basta lang, napainom mo si Kuya Oliver kagabi. Opo. Ang sarap nga po ng tulog niya. Very good. Yun lang po. Yung problema lang dati Frankie yung pag-alaga. Ganun talaga yan. Nakakarating ko sa kalsada, baka tatakot ako baka kung saan sa pumunta. Hindi naman siguro. Kasi mas malaya siya rito. Kaya bibilisan din namin matapos tong bahay niya para may sarili siyang tulog. Salamat po kung gano'n. Saka, yung ang sabi ko, yung kami magkakapatid, may pananagutan kami sa kapatid namin. Si ate naman, ate, anong masasabi mo about sa sinumbong niya sa'yo? Galit na galit talaga ako kahapon. Dapat hindi ka na nagbigay ng panggasolina doon. Either na ginamit yung patrol doon. Sabi ko, hindi pa rin. Wala pa din dapat silang binigay. Kasi sila yung may ikuan sa inyo, kumuha sa inyo. Bakit kailangan mo bigay? Either na hinihiya ka, hindi pa din yun. Kaya nga, nung sinabi niya sa akin kasi, sabi niya, nung napahiya ko, tungkol nga doon sa 10,000. Ano? Binigay mo doon? Pinayag mo na binigay doon? Binigay na nga doon sa regional, tapos ay sinabi pa sila na ibibigay mo doon. Sabi ko, basta kinuha lang, binawi. Grabe naman yun. Alam ko kasi yung ganong way po, sa mga nagbibigay ng assistant na gano'n, dapat hindi na nalang kinukuha. Nakukuha talaga ng mga beneficiary. Beneficiary talaga ang hawak. Opo, alam ko yan kasi may mga nilalapit din si auntie ko na ganyan kasi yung auntie ko dati is kagawad. Kaya alam ko yung mga kalakaran na ganyan. Bakit? Sabi ko kinuha. Talagang kahapon nanggigil din ako eh. Kung pwede lang puntahan namin kahapon, sarado na eh. Kasama ako sa Ate Ansing doon sa DSWD. Sabi ko, Hindi na ako nakasagot. Hindi ka na. karapatan nilang Hindi ako kunin. nakasagot. No? Lalo madaldal ako guys. Hindi ako nasagot. Parang ang nabulaga. Ako nakareact. Hindi ka naka-react nung binawi yung pera. Nasanay ako dali pero parang napahiya ako naisip. Parang namang ini-interest ko yung pera ng kapatid. Kaya nga, nung kinuha, paano ba simula nung, di ba, pagdating dyan? Sige, pwede ba ikwento mo sa akin? Ate, Story yung gawin ate. Ate Ansing, ikwento mo sa akin kung ano talaga nangyari. By details, Para, by details. kasi ayaw ko rin kasing mag-create ng kwento, ha? Ganito po yan pagdating namin dyan sa munisipyo. Oh. Ano ba yung... Hindi, doon muna sa Dagupan. Sige. Gagupan mo na, di ka man pala po. Oh. Binigay yun ng AIC. Mm. 10,000. Mm-mm. Pinicture pa si Kuya ko. Nakasob, may hawak ng sob. Pwede siyempre, nilagay sa tabak ko. Tapos pagdating namin dyan, kumarada yung patrol dyan sa munisipyo. Hindi na sana ako bababa kasi masakit yung ulo ko talaga. Tapos pinatawag ako, kailangan ka lang sa loob sa akin. Tapos pagdating ko dun sa loob, sabi ng pinaka na taas, akin yung 10,000 ako magsasabi. Hindi yung pambili-bili ng buto. Sabi ko na, hindi po ako nakasagot. Natamindi ako, para akong napahiya. Nasa palpal ako na parang ini-interest yung pera ng kapatid. Sino mga tao doon sa loob ng time na yun? Si Kapitan po, saka yung secretary na kasama namin.
Tapos yung isang DSWD. Yung kasama niyo po sa Taguban, yung babae. Yun po. Di ba wala naman sinabi sa'yo? Bakit hindi man lang sinabi sa'yo? Baka mag-usap po yung yung tinakay dyan, saka yung sa Region 1 na siya yung mag-aawa. Oo, hindi natin alam. Kaya kailangan itanong natin. Baka nga naman magastos po. Pero, kayo mga kababayan, ano sa palagay nyo? Okay po ba? Tama po ba itong reklamo nila? Kasi maging ako, hindi naman ako expert dyan. Kaya kami po nananawagan, nagtatanong. Paki-comment nyo po dyan mga kababayan, no? So, sige. Ganito na lang po mga kababayan, mga kabarangay. Ito lang po muna. At connect lang talaga namin yung sitwasyon kalagayan ni Kuya Oliver. Nakahiga siya? Opo. Pero kumain naman na. Ganun lang yan, ha? Mabait naman po siya. Yun ang pagkalagala po. Oo. Baka layo pa. Ang pinaka-importante, Nanay Ansing, hindi na siya nag-iingay at nakakalakad na siya. Pray lang po tayo, lahat magiging okay din ito. Ganon din po sa ating mga kababayan, mga kabarangay. Ako po'y nananawagan sa lahat ng aking viewers at ganon din po sa pamunuan ng ating DSWD. Inuulit ko po kay Sir Rex Gatchalian. Maraming salamat po. Sana matulungan niyo pa po kami na makatulong pa, no, sa maliit na ating pamaranan. Pero ako'y nananawagan talaga sa nangyari dito kay Nanay Ansing na inirereklamo niya. Pwede naman tayong magtanong, pumunta eh. Kaya nga pwede Diba? naman. Pwede nating isangguni. Bakit ganon?